Ipinagdiriwang ngayong Agosto ang National Breastfeeding Month. Kaya naman may ilang paalala ang mga eksperto para sa mommies at mommies-to-be. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Below optimum level pa rin ang breastfeeding rates sa Pilipinas ayon sa UNICEF at National Nutrition Council. Sa kanilang pag-aaral, lumabas na ang issue ay dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa breastfeeding. Pampatibay ng resistensya ng isang bata ang nakukuha mula sa colostrum ng gatas ng ina. Pero marami pa itong ibang benepisyo. Nagpuproduce pala ang ina ng antibodies depende kung ano ang kailangan ng bata base sa edad. Ang pinakamagandang natutunan natin out of COVID is that if a mom has a very, very healthy immune system, she passes that on through her breast milk, and the chances of her kid getting sick is actually much less kasi tuloy-tuloy yung antibodies. So yung power kasi ng breastfeeding, lalo na yung direct, is pag nag-latch yung baby, kahit anong virus ang masagap niya sa kapaligiran niya, the baby will be able to get the desired antibody. The mommy produces it. The moment lumapat yung dila or yung tongue ng baby, her saliva sends signals to the mom's brain what kinds of antibodies to produce. Base din sa research, kahit pa ano pa daw ang kinakain ni mommy, parehong nutrients ang nakukuha ng baby kasi mula ito sa katawan ng ina at natural na nag-filter ang breast milk. Ayon kay Abby, sa latching part nahihirapan ang isang bagong mommy at kadalasan hindi inaasahan ng ina ang ilang discomfort. Kaya focus ni Abby sa kanyang training ang tamang posisyon ng mom at baby. Ang flow din ng gatas ay parang may switch, nakadepende raw sa nararamdaman ng ina. If you latch the baby continuously, lalo na in the first week after you deliver, there will always be milk. We see a lot of photos and videos na parang napaka-angelic ng mga poses on breastfeeding. It's so picture perfect. I have that too. And I cherish that. It's just that in reality, hindi talaga ganun the baby's mouth to be wide open. The lips have to be flanged out. And then the nipple of the mom should be nandito na sa may likod ng mouth ni baby. So yung stretch niyan, nasa mga 1.5 to 2 inches. So para ma-achieve yun, kailangan yung pagpasok pa lang or yung paghawak ni mommy, maayos talaga. Kaya may mga gaya ni Abby na lactation counselors na tumutulong para makapagpatuloy ang isang mommy sa pagbe-breastfeed. Ani Abby, wala pa umano siyang nakikitang ina na walang gatas. Nakita mismo ni Abby ang kaibahan ng fully breastfed sa 5 niyang anak. Ang unang 2 ay saglit lang nakapag-breastfeed pero ang huling 3 ay exclusively breastfed. Pinakamalaking difference talaga is their health. Yung last 3 kids ko, believe it or not, 21, 19, and 10 years old, they've never been sick over 3 days. Their entire life, they've never had any over-the-counter drug, not even a paracetamol. Tuloy-tuloy ang pagbibigay seminar ni Abby at kanyang grupo tungkol sa lactation and latching. Kinukuha rin ang kanyang pribadong serbisyo sa mga ospital at mga ina na nahihirapan magpa-breastfeed. Nakiisa naman sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Month ngayong Agosto ang ospital ng Malabon. 25 na ina ang nag-donate ng kanilang breast milk matapos nilang sumailalim sa masusing screening. Itinabi ang mga gatas sa milk bank ng OSMAL para may pamahagi sa mga sanggol na nangangailangan. Layunin ng breastfeeding activity sa OSMAL na palakasin ang kamalayan ng mga ina sa kahalagahan ng pagpapasuso at sa nutrisyon at proteksyon na dala ng gatas ng ina. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.